Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. O, see? Dahil sa kayo'y payabangan, patapangan, kunwari matapang, ha? Kala mo matud, kaya niyang lusubin ng kanyang away. Pag natalo siya, sisi siya. O, kita na. Bakit? Yan ba ay talagang may kabuluhan? Wala nga raw kabuluhan. Sabi ni Haring David, Haring Solomon. Sinabi rin kanina ni Lynn Agno. O, tingnan nyo, tapang-tapang ninyo. Pag naubusan na kayo ng armor, saka kayo magsisi. Bakit? Ubusan ng armor, ubusan ng tao. O, ano ngayon? May balik ba ninyo yung patay? Mabuhay ba ninyo yung patay? Walang kabuluhan yan. Dahil lahat ng tao sa digmaan, lahat ay talo. Talaga. Ginagamit lang kayo ng mga yayabang ng mga pinuno na yan. Yung mga milyonaryo, trilyonaryo, ginagamit lang kayo para patapagin kayo, para gamitin niya kayo sa kanilang kasikatan. Pasikat sila. Pinagagamit nyo ang katawan ninyo sa taong pasikat. Kayong mga sundalo. Hindi masabi ng Diyos, huwag niyong pagagamit ang iyong katawan na bilang kasangkapan ng kalikuan, kundi paggamit niyo ang iyong katawan sa Diyos upang kasangkapanin niya sa kanyang katuwiran. Roma 6:13. Sige, basahin. Roma Kapitulo 6, talatang 13. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. O, see? Kayo mga sundalo, kayo mga galabay ng bayan, Kapulisan. kayo mga general, saan nyo pinagagamit ang inyong katawan? Sa tao o sa Diyos? Mag-isip-isip kayo, ha? Matatalino kayo eh. Pero hindi nyo ginagamit ang talino nyo sa wasto. Ginagamit nyo ang talino nyo sa pagkakapirahan. Hindi ba sinabi ko sa inyo yan? Opor yan ni Satanas, pera. Para magpatayan kayo. Para marami siyang kasamain sa impyerno. So, pinagamit nyo ang katawan nyo kay Satanas. Dahil kinagat ninyo yung alok ni Satanas na pera. See? Itong pera na ito, yan ang ugat ng lahat ng uri kasamaan. Sabi ni Pablo. Okay, so, kaya nagpapatay kayo dahil sa pera eh. O, susuportahan naman kayo na ibang bansa. Nakala nyo ayaw suporta niya, hindi kakapusin din. So, hindi ba kayo napapagod dyan sa gera na yan na walang kabuluhan? Patayan? Samantalang nilikha lang kayo ng Diyos. Tapos kayo magpapatayan? Nagpapatayan dahil sa pera. Dahil sa pera, Kayamanan, naalok ni Satanas. kapangyarihan. Dahil sa kapangyarihan, karangalan, makatao ang gusto yung kaangkinin. Karangalan, karangalan ng isang tao, hindi karangalan ng Diyos. Unang Timoteo 6:10. Di masahin. Sa 9 muna po. Unang Timoteo Kapitulo 6, talatang 9 hanggang 10. Datapwat ang nagsisipag nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. O yan, pag-ibig sa salapi. Yan ang kamatayan ninyo. Dahil yan ay alok ni Satanas para magkamatayan kayo. Ito pa po, sa 10. Sige. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. O, hindi ba kayo nalulumbay kung pamilya yun nangangamatay?
kung ang bayan niyo nasisira at mga pinagtatay niyo mga bahay ay magigiba. Alright. Saan kayo kukuha ngayon nang ipapalit ninyo? Matagal pa yan, tandaan nyo. Nasapitin yung hirap at kagutom. Alright. So, wala rin kabuluhan. Kaya, tigil na niyo yung gira-gira na yan, ha? Yung mga ginagawa yung vaccine na yan, na panlilin lang sa mga tao. Trap yan para kumita lang kayo ng pera. Panggigipit sa mga tao walang malay. Kaya tigil na yung mga modus ninyo na yan. Dahil alam ng Diyos na yan ay walang kabuluhan. So, ano ang sabi ng Diyos? Magpayapa kayo. Mag-aral kayo ng Ebanghelyo. Magsisi na kayo, sabi ni Jesus. Yung una niyang pangaral, Marcos 1:15. Marcos Kapitulo 1, talatang 15. At sinasabi, naganap na ang panahon at dumating na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Alright. Bakit? Ano ang Ebanghelyo? Sabi ni Pablo, siyang tagapagturo natin upang hiyatin tayo kay Kristo gaya ng dalagang malinis. Dahil ipakakasal tayo kay Kristo gaya ng dalagang malinis. Walang bahid na kasalanan at yan ay tatanggapin ni Kristo na bilang asawa o kapatid o kaibigan. Alright. So, ngayon, itong aral na ito sa Ebanghelyo para sa pagbabago, binasa ba ninyo? Anong sabi ng Biblia? Ito po, Huwag Roma. kayong itigil na ninyo yung pagkakaalitan. Pag-away-away at gulo-gulo at pagkabahabahagi na siyang pasimula ng kaguluhan niyang pagkabahabahagi. Dahil sabi ni Jesus, ang kaharian na may pagkabahabahagi sa kanyang sarili, hindi manatili. O, kita na. So, itong kaharian na ito, maraming kaharian. Kaharian ng Amerika, kaharian ng Russia, kaharian ng China. Ano ang klaseng kaharian yan? Kung nagkabahabahagi yan, hindi kayo manatiling buhay. Ito Tandaan po nyo. ang aral ni Apostol Santiago Sige, basahin. kung bakit nagkakaroon ng pagkabahagi. Santiago Kapitulo 4. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka? At saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kayo'y nag-iimbot at kayo wala. Kayo'y nagsisipatay. Kaya pala pumapatay sila. Malaga. Tuloy mo. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangainggit at hindi maaaring kamtan. Kayo'y nakikipag-away at nakikipagbaka. Kayo'y wala sapagkat kayo'y hindi nagsisingi. Magsisigi kayo. Kayo'y nagsisingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. O see? Hindi ba yung kalayawan ng laman ay pagkikipag-alit sa Diyos? Yan ang sinabi ni Pablo, Roma 8. Dahil hindi kayo napapasaklaw sa utos ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit kayo nagkakainggit-inggitan. Samantalang, binigyan kayo ng Diyos ng karapatan na mabuhay sa inyong sarili. Pagsikapan ninyo ng inyong mga bansa ay maging maunlad. Huwag kayong mag-iinggit sa ibang kaharian o ibang lupa. Dahil ang ibang lupa, pagsikapan din nila na sila'y umunlad kung sila'y pagpapalain ng Diyos. Dahil tayo lahat ay anak ng Diyos. Ako sa inyo,
binigyan kayo ng bansa na inyong pamamahalaan. Kayo, mga hari, ang mga pinuno, pagsikapan nyo, ayusin ang inyong bansa at huwag kayong manakop pa sa ibang bansa. Ayun, nag-aangkin sila ng ibang bansa, hindi naman kanila. Gusto na sakupin nila lahat ng bansa. Binigyan kayo ng pamahalaan, husayin ninyo yung pamamahalan nyo sa inyong bansa. Dahil yan ang responsibilidad ninyo sa inyong kapwa. Kayong mga nagnais na maging mataas na posisyon na sinabi ni Pablo. Alam nyo, mataas na posisyon, obispo ang tawag yan. Basahin. Unang Timoteo Kapitulo 3. Tapat ang pasabi, kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang minanasa. Ano ang obispo? Leader ng isang grupo. Alright. Mataas na posisyon. Matawas na posisyon ng isang grupo ng tao. Kagaya ng Katoliko, inangkin nila yung pangalang obispo. Alright. Itong obispo na ito, na nakaupo sa luklukan nila, ay nakagawa ba na ganito na sinabi ni Pablo? Dapat ang magiging obispo ay walang kapintasan. Wala nga silang imik sa mga nangyayari. O, see? Anong walang kapintasan? Walang kamalian. Walang magagawang kamalian sa kanyang pamamahala bilang obispo o presidente o ruler. Kagaya ni Jesucristo na inilagay na ruler sa Jerusalem. Wala siyang kapintasan, pero siya ay pinipintasan ng tao. Tandaan nyo dahil ang mga tao pilosopo namiminta sa kanya dahil hindi nila maintindihan yung kanyang sinasabi. So, ngayon, kayo mga obispo, ano ang requirement para sa inyo? Basahin. Dapat nga ng obispo ay walang kapintasan. O, nanyan walang kamalian, walang nagagawang gulo sa kanyang bayan, Walang kasiraan. walang kasiraan ng kanyang bayan dahil pamamahala niya mabuti na buong kausayan at nagtuturo naman ng buong kausayan para ang bawat membro niya sa kanyang bayan ay magmahalan. Dito po sa pangalawa, bagsak na lahat. Dahil sabi ni Kristo, kung ang kapatid lang ninyo ang iniibig nyo, ano ang kalabisan na ginagawa nyo? So, ibigin din ninyo ang kapwa nyo. Kapitbahay nyo, sabi, love thy neighbor. Sino ang kapitbahay nyo? Yung mga bansa na yan. Katabi ninyo, kapitbahay nyo lahat yan. Gusto nga Mahalin nilang din ninyo. masakop lahat. Mahalin din ninyo yung kapitbahay ninyo. Ikaw naman ang kapitbahay, pag pinulang ka, kung mali talaga ginagawa mo, aminin mo. Kasi ang tao ay hindi umaamin ng kamalian. Dahil bawat isa ay magturuan, hindi ba sabi na ganon? Mga aralan, magturuan para walang pagkakaalitan. Hindi naman kayo nagtuturuan Nagkakasapakatan kayo para sa inyong sariling kapakanan, pakinabang. Ibinubulig nyo ang mga tao sa kamatayan, hindi naman kayo lumalaban. Kita nyo, ang hindi lalaban nyo ang inyong taong bayan. Kung mali po lahat yung taong bayan ninyo na yan, ano ngayon ipagmamalaki mo? Di maghanap ka na naman ng kasapakan mo sa ibang bayan. Ito naman bayan na ito, manggatong din naman. Kaya sabi ni Haring Solomon, kung walang gatong, mamamatay ang apoy. Totoo ba? Kay panggatong tong Amerika, China, Russia. Amerika, gatong ng gatong. China, gatong ng gatong. Yan ba, panggatong na yan, matitigil ba ang apoy o gyera? Tandaan Lalong nyo, lumalaki. walang kabuluhan yan. Mga matay kayo lahat yan. At yun ang pagsisisihan nyo pagkamatay ninyo. Yan ang sinabi ng Panginoon dito. Ang tao, saka palang magsisi, pag siya ay namatay na, wala na. Wala na siyang karapatan na pumunta sa buhay na walang hanggan. Impyerno yan. Maka hindi kayo maniwala sa impyerno. Lahat kayo ay bubulit sa impyerno sa inyong kagagawan na yan.
Dahil mayayaman kasi kayo. Nang sinabi ni Pablo. Sino mo yung Timoteo? Mayayabang, mapagbataas. Sa obispo po ba? Hindi. O yan sa ano. Pangalawang Timoteo 3:1. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. O, see? Sarili yung inibig nyo, kapwa nyo, hindi nyo maibig, patayin nyo kapwa nyo. Yan ba ang sinabi ng Diyos? Inuro ba ng Diyos yan? Ayaw nga po nila ng aral ni Kristo. Sinabi ba ng Diyos yan na patayin mo ang kapwa mo? Ibigin mo yung kapwa. Ayaw nila ng aral na yun eh. Turo ba ng Diyos yan o turo ng demonyo? Tandaan nyo ha. Ito na ba? Sa Timoteo. May bigin sa salapi. O yan. Puro pasalapi pinag-usapan. Bilyon, bilyon. Trilyon, trilyon. Nasilaw kayo sa kislap ng salapi. Nakala nyo madala nyo na sa langit. Yang salapi na yan. Tandaan nyo. Wala kayong madala sa langit. Maiwanan lahat dito sa lupa pagkamatay ninyo. Ano pa madala nyo? Nakayamanan. Pinagpaguran lang ninyo. Ibinulid pa kayo sa impyerno. Ha? Sito na ba? May bigin sa salapi. Mayayabang. O, ano yung kayabangan? Kala nyo, maton kayo. Yung pala, sisiw lang kayo. Kami ang pinaka-superpower na bansa. See? Tapang-tapang nyo. Pag kayo ay nanghina na, nagsusuri na kayo sa ginawa nyo. Mabalik ba ninyo yung dati? Malalakas daw po kasi yung mga nuclear bomb nila. Nako, kamatayan lahat ng tao yan. At dahil ang tao ang gumagawa ng kanyang kamatayan. Tandaan nyo, kagaya yung nuclear na yan, sinasabi ko sa inyo, huwag nyo pag nasahin na paputugin yan. Lahat ng tao ay mamamatay dyan eh. Wala kayong patutunguhan. Wala tayong patutunguhan sa nuclear na yan, tandaan nyo. Meron daw po silang mga capsule na pagtatago. Ay nako, kahit na may kapsul kayo, sa palagay nyo kaya hindi kayo maubusan ng oxygen yan sa kapsul ninyo. Ay isang yanig lang po ng ano, hindi lalap, isang yanig lang ay pag kinain sila ng lupa, yung capsule nila na yon, yun ang libingan nila. Ataol, kamo. Ataol. Yan ang ataol ninyo, gumagawa kayo sariling ataol. Sa palagay nyo, tatagal kayo dyan sa kapsul na yan, hindi kayo maubusan ng oxygen. Tandaan nyo ha. So, mag-isip-isip na kayo dahil binibigyan ko na kayo ng babala at ipinahiwatig ko na sa inyo ang bagay na hindi nyo nalalaman. Akala nyo hindi Dahil sa mabubuko yung init mga ng ulo kalukuhan nyo. nyo, kala nyo nakagawa kayo ng mga bagay na kaligtasan ninyo. Ano sabi ng Diyos? Walang makakaligtas sa aking kamay. Basahin. Deuteronomio, Kapitulo 32, talatang 39. Tingnan ninyo ngayon na ako nga, sa makatuwid bagay, ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Diyos lang ang po ang patay. Hindi kayo ang papatay. Dahil Diyos ang lumikha ng buhay ng tao. Siya lang ang may karapatan pumatay. Bakit nyo pinapatay ang kapwa nyo tao? Makakalikha ba kayo ng tao na gaya ng sangkatawan na ito? Diyos ang may gawa yan. Kaya wag nyong pakikilaman yung bagay na hindi nyo kaya. Ano nyo ha? Siya lang ang papatay. Hindi kayo ang papatay. Eh, gusto nga po nila ang kininyo, kaya mano ng mga papatay nila. Siya lang ang papatay sa mga taong makasalanan. Oh, yun na. Kayo naman, pati walang kasalanan, dinadamay ninyo. Ang daming mga batang nagkakamatay, mga babae. So, hindi kayo naawa sa mga bata na yan. Wala kayong puso talaga. Pusong bato kayo. Matigas sa ulo nyo. Maton, kunyari. Pero pag nasa impyerno ka na, anong gagawin mo? Magmamakaawa ka na. Tandaan nyo ha. O, sino ngayon ang hahango sa impyerno? Ayan ang kulungan ng taong makasalanan. Ha?
kapag hindi ka pakawalan ng Diyos yan, hindi ka makakawala hanggang sa hindi mo mabayaran sa huling beles ang inyong ginawang kasalanan. Tandaan nyo dahil ang sabi ng Biblia, anuman hiyasik ng tao, aanihin niya. Okay na. Kaya maghasik kayo ng gulo, aanihin nyo ang gulo-gulo. Sa buhay nito, kahit na sa kabilang buhay, gulo-gulo pa rin yan. Ang abutin nyo, dahil ang kaluluwa natin, sinabi ko sa inyo, walang kamatayan yan. Maghiwalay lang yung katawan at kaluluwa. At yung kaluluwa mo, kailangan makabalik sa langit. Ay kung di makabalik sa langit, saan pupunta? Hindi ba sa impyerno? Alright, ngayon, asa na pagsisisi ngayon? Pag ikaw ay nasa impyerno, gagaya ni Solomon. Si Solomon, mayaman na tao. At anong sabi niya kay Haring Abraham? Isugo mo sila sa ro. Dahil meron pa akong 10 bilyonaryo na kapatid sa ibang lupa. Baka mapunta sila dito sa naglalagablab na apoy. Mainit dito. Yan po ang hiwaga ng Biblia na hindi alam ng mga tao. Anong sabi ni Amang Abraham? Nandyan na ang mga propeta. Nandyan na si Jesus at ang kanyang mga apostol. At lahat ng mga nanampalataya kay Kristo, nandyan na sila. Kung maniwala sila dyan sa mga propeta na yan, hindi sila mapupunta dyan sa kinaroonan mong impyerno. So mag-isip-isip kayo dahil mabuti pa si Haring Solomon, nasa impyerno na, naalala niya yung mga kamag-anak niya o kapatid niya, mga milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo, maimpyerno kayo lahat, tandaan niyo. Kung hindi kayo gumawa ng mabuti, kaya itigil na yung patayan, walang kabuluhan yan. Ayan po yung mga grupo nila Bill Gates, Hell Gates pala. Alright. Kayong group of Yung mga mayayaman. sa yung ibang bansa. Vanguard, BlackRock, BlackRock, ano ba? Goldman Sachs, Goldman Sachs, Group of bilyonaryo 7, kayo. Group of 5, group of 7, Group of group 20. of 20, bilyonaryo kayo. Kamag-anak nyo. Hindi si Solomon. Tandaan nyo yan Pinanalangin ni Solomon na kayo ay maligtas nawa. Pero kung pipilitan nyo yung kayabangan ninyo na yan, yung pagmamatas nyo na yan, nakala nyo Diyos kayo. Tigil na yung kabuluhan na yan. Walang kabuluhan na bagay na yan. Na pagpapanggap kayo na kaya nyo pamahalaan ng daigdig. Hindi nyo kaya ang pamahalaan ng daigdig. Yan lang ginagawa ng gulo-gulo din Yan ba ang magandang pamamahala? Gulo-gulo, patayan. Maganda bang pamamahala yan? O mabuhay na mapayapa? Hindi nga po kasi sila nag-aaral ng mga aral ni Kristo. Ayaw nila ng ebanghelyo ni Kristo. Ng ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo ay pag-ibig sa kapwa. Kaya nga, paniwalaan nyo itinagang hari ng kapayapaan. Kung siya mamahala, walang gulo, walang away. Tandaan nyo, dahil itinuro niya, pag-ibig sa kapwa gaya ng sarili at pag-ibig sa Diyos na mahigit sa inyong buhay. Yan ang itinuro niya. Ibigin mo, Panginoon Diyos, sa buong puso mo, buong kaluluwa mo, at Ito buong po. lakas mo. Mateo Kapitulo 22, talatang 37 hanggang 40. At sinabi niya sa kanya, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad nito ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Itinuro ba ni Kristo yung patayin mo kapwa mo? Hindi. Sino nagturo na patayin mo kapwa mo? Satanas. So, tandaan nyo kung kayo nga talaga tinuruan ni Kristo at pinakinggan nyo ang aral ni Kristo, baguhin na ninyo ang inyong pamumuhay. Sana hindi sila ganyan. Hindi sana hindi kayo ganyan, na puro kayo maton. Pag nanghina kayo, nawala yung pagkamaton ninyo, bulati lang pala kayo. Ito po, Efeso Kapitulo 4, 17 hanggang 20. Sige, basahin. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi nagsisilakad pa na gaya naman ang lakad ng mga hintil sa Wag- pagpapalalo
sa kanilang pag-iisip. Sige. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Ano yung buhay ng Diyos? Mapayapa ang buhay ng Diyos. Walang gulo. Yan ang buhay ng Diyos. Masarap mabuhay ng payapa. Ano gusto Tahimik. niyo? Buhay Satanas. Puro kaguluhan, away, gulo-gulo, gera. Alalahanin nyo na si Satanas ay nagpanggap na Diyos. Tandaan nyo dahil sa kislap ng salapi, inalok niya kay Jesus, siya rin ang inalok niya sa inyo. At yan ay kinagat ninyo. Yan, pain na yan. Kaya yan ang pagsisisihan nyo bandang huli. Dahil ang Diyos ng kapayapaan ay hindi nyo tinanggap na siyang si Jesus. Ito po, sabi nga po dito, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. See? Talagang puso yung pusong bato. Kaya di ba sinabi ng mga propeta na palitan nyo yung pusong bato ninyo ng pusong laman? See? Yung pusong laman, madaling makaramdam ng hinanaing ng tao. Yan ang pusong laman. Okay, yung pusong bato. Ano pagkakaiba yung pusong bato at pusong laman? Ang pusong bato, matigas. Kaya nga po ito, sabi pa ulit ni San Pablo, na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. O yan, sakim kayo. Gusto nyo, angkinin nyo lahat bansa. Naaari ninyo. Kahit Samantalang patay. yung sarili yung bansa, hindi pa ninyo na banal. Tapos mag-angkin pa kayo ng isang bansa. Ganun din mangyayari. Hindi, nagasig lang kayo ng lagim sa buong mundo. Anong inasig nyo? Lagim. O yan, nangyari. Lagim. Buti po sana kung mananakop sila ng bansa, babanalin din nila, banal yung bansa nila, babanalin din yung sasakupin Talaga, nila. Kaya si Jesus talagang manakop sa mga bansa para banalin niya lahat ng Ganun mga sana. bansa. Ayaw nyo siyang tanggapin dahil ayaw nyo magbanal. Gusto nyo katarantaduhan na maghari. Ito po sabi ng Panginoon, ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. O see? Mayroon ba tinuro si Kristo na magpatayan kayo? Walang tinuro si Kristo na magpatayan kayo. Magmahalan kayo. Gaya na magkakapatid. O see? Dahil magkakapatid tayo lahat. Kahit na maniwala kayo hindi. Isa lang ang lumikha sa atin na siya ang ating Ama, na siya ang Diyos. At si Kristo ang pangalan ng kapatid natin. Ang na nagtuturo na ikabubuti natin. Ayaw ninyo. Sino ang turo sa inyo na magpatayan kayo? Si Kristo ba? Yung Ama ba? Walang itinuro ng Ama, walang itinuro ng Anak na magpatayan kayo. Tandaan nyo So, magbulay-bulay kayo sa aking sinasabi. Dahil ako lang ang itinuro ng Diyos sa inyo. Pinadala sa inyo ng Diyos para magbigay sa inyo ang kalaman at unawa. Dahil hindi naunawa ng inyong sarili. Puro kayo gahaman sa salapi. Yan ba salapi na yan makapagliligtas sa inyo? Sinabi na Haring Solomon yan, kahit na si Jeremias na propeta, kahit na si Jesus, hindi makapagliligtas diyan sa salapi na yan ang hinangan ninyo. Makapagliligtas ba sa salapi? Ang Diyos ang makapagliligtas. Kasama si Jesus, kasama ang Manuel Espiritu, sila ang tagapagligtas, hindi ang salapi. Tandaan nyo Ugat lang ng uri ng kasamaan niyang salapi. Siya naglilikha ng pagtatalunan. At ang nakikinabang, yun lang mga pinuno. At kayo mga nagdurusa sa laban. Kapiranggot lang ang mapa sa inyo. Tandaan nyo. Kaya mag-isip-isip na kayo. Kagaya na sinabi ni Pablo, huwag niyong pagagamit ang inyong katawan kay Satanas. Magamit niyo ang katawan ninyo kay Kristo. Okay, tandaan nyo Para si Kristo, gamitin niya kayo para sa pagpapalaganap ng
kanyang katuwiran sa buong mundo. Alright? Hindi yung magpalaganap tayo ng giyera sa buong mundo. Kayo lang ang lilikha ng iyong sariling katapusan. Tandaan nyo. Kahit na ano pag tube